Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, hello sa ating friend dyan na si Lizelle Labastida. Paano galing? Hello, thank you for watching. Ako, ito na kabibig ha. While si Ma'am Lizelle ay nag-watch sa ating video ngayon, meron na yung chika. Naku, grabe pala. Grabe ang epekto ni VP Sara kay Congressman Joel Chua. Pati sa panaginip. Totoo nga ba? Napanaginipan ba ni Congressman Joel Chua? Kasi feel ko lang ha, binangungot na sila. Nagsimula na ang bangungot nila kay VP Sara. Nagsimula na magkaproblema sila dahil ramdam nila hindi pwede maging maariglo si VP Sara. Sinabi na yan ni Congressman Toby Tiangco, di ba? Yan si VP Sara, 1,000,000% hindi yan pwede maariglo. Kung akala kasi ng ibang politiko na yan si VP Sara, kung uupong presidente ay pwedeng maariglo, kausapin, na wag nang patulan o wag nang balikan kung ano man ang kasalanan ng mga politiko sa panahon ni Bongbong Marcos, ay nagkamali kayo. Kasi nakaplano na lahat ni VP Sara na once uupo siyang presidente, meron siyang tao, yung sabi niya, yung vice presidente niya, ang sa Bisaya pa mo ay mubukod sa mga kawatan sa Pilipinas na dapat on tama preso sila apan wala sige buhat ni Bongbong Marcos. Eto kabibig ha. Ito yung video na nakita ko lang mga kabibig. Natatawa ako sa video na ito. Kalar kay binangungot na sila. Nako, ito kabibig ha, makinig tayo ha. Ito ay comment reaction video ni Chinito Tisoy na kung pakinggan mo lang at kung i-analyze mo lang, ay binangungot na sila sa kalang sariling multo. Ito kabibig ha, makinig tayo. Kung sakaling manalo si Vice President Duterte as presidente at ikaw yung kanyang apple of her eyes, aren't you worried of a political and personal backlash on you? Natawa si Chua kasi hindi niya in-expect na yun ang question. Di ba? Apple of the eye, meaning siya ang nakasentro sa utak ni VP Sara itong taong ito. Sabi kasi ni VP Sara, hindi ako nagtatanim ng galit. Pero yung ginawa nila sa pera ng taong bayan, yun, galit na galit ako. At dapat silang managot. Doon pinapalakpakan si VP Sara. Diba? Kasi si VP Sara hindi yung isang politiko na pumikit na lang kasi siya na ang presidente, kalimutan na lang lahat. Hindi pwedeng ganun. Well, in what way? Matatalo? Paano? We don't know. It can be fiscal threat. You know, the fact that she can threaten the president can only mean that she can even threaten a congressman. Well, that is occupational hazard. And you're prepared for that? Prepared for that. So, prepare ka Lahat talaga? naman yan. ready na. Talaga? Bakit? Parang nakikita ko yung sinabi ni Chua, prepared na lahat. Pero parang hindi ko nakita yung preparedness. Ang grabe naman. Prepared. Hindi ko nakita yung ano ba, ang nakita ko pangamba. Ang nakita ko takot sa pagmumukha ni Chua. Kasi hindi nag-light up yung pagmumukha niya na okay lang, wala na akong ginawang masama. Yan, Chua! Handa ka na ba? Lahat naman yan, siyempre hindi mo maalis na minsan pag natutulog ka, naiisip mo yan, di ba? Siyempre, lahat naman yan, naiisip natin. Di ba? Bangungot na. Binangungot. It's a question of magpapatakot ka ba o gagawin mo yung constitutional duty? Constitutional duty. Externally, you appear not to be daunted by that possible consequence. No? So, Externally. Pati daw sa pagtulog niya, naiisip na daw niya yun. No? Yan na. Lagot ka, chihuahua. Gekot ka, Chua. Diba? Imagine mo. Binabangungot ka na. Oo, tama. Ngayon pa lang, binabangungot ka na. Binangungot na yata. Tapos, ang ginagawa nyo lang ay constitutional duty. At sure! Huwag mo kaming ululin, di ba? Hindi constitutional duty ang ginagawa nyo. Mga pansariling interest yung ginagawa nyo. Kitang-kita ng mga Pilipino yan. True. Agree ako kay Chinito. Diba? Nakita sa pagmumukha ni Chua, parang natatakot na si Chua sa mga questions, di ba?
Well, kung may takot naman sa kanya, it means guilty siya. It means na talagang meron siyang ginawa. Well, ang maleta ng 18 ex-Marines, sinabi doon, di ba? Ang maleta ng 18 ex-Marines, ang yun ang sinabi. Di ba? So, ito ha. Ito ang aking assessment doon sa statement ni Chua. Takot siya. Takot talaga. Kasi pwede siya na pagbuntungan, hindi man pagbuntungan, posible na maisali talaga siya sa mga politiko na mananagot sa batas, na mananagot sa kung manalo si VP Sara as President before 2028. At alam yun ni Chua. Kasi ginawa nila eh. 'Di ba? Yung mga budget insertions, yung di umano ng mga maleta deliveries, may mga pictures doon at I'm sure alam ni VP Sara yan. Kaya nga, kung tatakbo, well, of course, VP Sara will run for presidency sa 2028. Kung sino man ang kayang vice president, dapat tandem ang manalo. Kasi nag-usap na yan eh. O ako ha, sa ekonomiya, si VP Sara para sa ekonomiya, pagbangon ng ekonomiya at ano pa, foreign policy natin, pagandahin natin. Ikaw as vice presidente ko, ito yung gagawin mo, panagutin mo lahat ng mga kurakot at crocodiles sa Pilipinas. Which is ngayon hindi pa naman napanagot ha. Yung mga tao likod sa flood control project, wala. Si ex-senator Bong Revilla lang ang napanagot, nasa kulungan ngayon. Pero yung iba, na-mention sa ng mga diskaya, yung mga pangalan ng mga kongresista, kumusta na ang Blue Ribbon Committee? Kumusta na? Wala man eh. Diba? Bigla na lang nawala sa ere yung mga pangalan na iyon. May lumutan na 18 ex-Marines, pinagdududahan pa. Pero pag si Ramil Madriaga, naku, grabe ang kongresista. Grabe suporta. Kailangan nating i-transfer si Ramil Madriaga sa House of Representatives para for protection. Bakit? It's because for the impeachment of VP Sara. Yun lang kasi ang kanilang alas kay VP Sara. Sabi nga ni VP Sara, yung impeachment ko, recycled na yan eh. So para maging interesting, nilagay lang si Ramil Madriaga. Ngayon, ang mga tao parang hindi maniniwala kay Ramil Madriaga. Paano maging interesting pa yan? Eto pa si Toby Tiangco pa, meron pang mga sinasabi si Toby Tiangco tungkol sa impeachment ni Sara. Diba? Ito kami, makinig tayo. Pero yung mga kasamahan ko sa Congress, aminin natin na yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi Correct. mananagot sila. Ngayon, hindi pa sila nananagot eh. Diba? Aminin natin yan. Diba yung 18 Marines? Yung 18 Marines. Diba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, dinagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Oo, agree. Diba? Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines ay Totoo. totoo. Hindi ko sinasabing may sinasabi silang hindi totoo. Pero bakit hindi nila pinapatawag? Correct. Di ba? Agree. At alam ko, merong mga totoo doon. Ooh. Yung iba, medyo hindi ko sure kung totoo, pero alam ko may mga totoo doon. So, ay pag sa tamang panahon. May tama. Again. Pero yung mga kasamahan ko sa Congress, aminin natin na yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi mananagot sila. Ngayon, hindi pa sila nananagot eh. Diba? Aminin natin yan. Diba yung 18 Marines? Yung 18 Marines. Diba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, dinagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Diba? Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Hindi ko sinasabing may sinasabi silang hindi totoo. Pero bakit hindi na pinapatawag? True. Di ba? At alam ko, merong mga totoo doon. Yung iba, medyo hindi ko sure kung totoo, pero alam ko may mga totoo doon. So, ay pag sa tamang panahon. Yung tamang panahon, makakarating talaga yan. Ito pa, Ito ha. When you read the statement, I don't know if you've read the statement of your colleague there. It's really pointed, it's really sharp. He's also saying that defending an ally does not justify distorting the truth if Representative Tiangco believes he is helping
the vice president by making these claims, then he is doing her and the public a disservice. Meron pa siyang sinabi, if there is evidence, present it. If there is none, stop misleading the public. Congressman, are you misleading the public? Hindi ko alay si Vice President Sara, no? True. Ang pagkakaiba lang namin sa kanila is because, okay, yung Tingog, magkano ba yung insertion niya noong 2025 budget? Ang insertion ng Tingog is 5 billion doon sa 2025 budget. Laki, ah. So, paano naka-insert yung Tingog ng 5 billion doon sa 2025 budget? Ang pagkakaiba lang namin doon sa ibang congressmen, okay, I'll make it clear, hindi ako alay ni VP Sara. Okay? Ang pagkakaiba lang namin, ako kaya kong harapin kahit maging presidente si Sara. Yes. Hindi ako natatakot kasi wala naman akong tinatagong mga ganyang bagay. Ang sinasabi ko na maliwanag is, mananiwala ako, may mga grupo, akbayan, sina Che Docno, sina Congresswoman Laila de Lima, sina Percy Serdanya, Makabayan, sina Tonchi Tino, sina Kiko D. Naniniwala ko na they filed impeachment out of principles. Pero hindi natin maitatanggi sa likod nila, merong mga tao na nagtatago, natakot sila na maging presidente si Sara kasi nga may problema sila doon sa mga anomalya sa mga flood control projects. At hanggang ngayon, hindi pa sila nananagot. So, kung iniisip nila na matatapos itong administrasyon na to, na hindi sila papanagutin, siyempre natatakot sila. Yun lang ang kaibahan namin. Kaya ako kahit sino maging presidente, wala akong problema. Why are you... Sa'yo maging presidente, wala akong... Yun kabibig. Yun ang pagkaiba nila kay Toby Chanco. Na kahit si Sara pa ang presidente, wala akong tinatago, pero kayo meron. Ay. So yun kabibig ang ating Grizzly Biklebak for the day. Kaya pala binangungot na yung ibang kongresista. At kailangan talaga nilang mapatalsik si VP Sara. Ang problema lang sa Senado, 'di ba? Mapapatalsik kay si VP Sara. Kasi si VP Sara, sige, impeach niyo ako pero tingnan natin kung saan at hanggang kailan kayo. Well, alam naman natin, parang hindi na kinagat ng mga tao ito impeachment ni VP Sara, no? Kasi ang iniisip ng mga tao ngayon, pagmahal ng gasolina, pagmahal ng mga bilihin, 'di ba? Wala nang iniisip. Sabi ng ibang tao, nako, impeachment kay VP Sara, hindi nyo mga congressman, hindi nyo man diniscuss dyan sa kongreso kung ano ang batas na pwedeng makatulong sa amin ngayon na may crisis na hinaharap ang Pilipinas. Puro lang kayo impeachment. Inapaghalataan talaga kayo na takot kay VP Sara. Takot kayong managot pag si VP Sara na nakaupong presidente. Yan mga kabibig. Yan ang mindset ng mga tao ngayon. Sa ginawa ng mga kongresista ngayon, lalong atat na ang mga tao sa 2028 at atat na sila na uupo si VP Sara at iboboto nila si VP Sara 2028 bilang presidente. Kasi ang pinangako ni VP Sara, ang dapat managot sa pag-abuso sa pera ng taong bayan. Yun pa lang mga kabibig. Yun ang gusto ng maraming Pilipino ngayon na managot itong mga kurakot na to. At si VP Sara lang ang makakagawa niyan pag upo niyang presidente 2028. So, hindi mo bubutuhan si VP Sara? Kung hindi mo bubutuhan si VP Sara, it means ayaw mong managot ang mga kurakot. Parang binigyan mo lang sila ng chance na mag-enjoy ng pera ng taong bayan. Pero kung gusto mong iboto si VP Sara, it means gusto mo ng accountability, transparency, at merong managot sa pera ng taong bayan ni Waldas ng mga politikong ito. Kasi sinabi ni Toby Chanco, takot na takot yung ibang kongresista makaupo sa VP Sara. Kasi may managot talaga sa tamang proper time. Yun din ang sabi ni Congressman Leandro Leviste, ilalabas niya lahat ng ebidensyang hawak niya sa tamang panahon. And I'm sure yung tamang panahon na yan, ang pagkaupo ni VP Sara pagka-presidente sa 2028. Ayaw mo yun? Diba? Magbabago ang anyo ang Pilipinas. Yung mga congressman, iboboto nyo pa ba? Yung mga na-mention ng 18X months, hindi ka maninawa. Sabi nga ito, Bichango, yung affidavit ng 18X months, merong totoo doon at meron ding pwedeng hindi totoo. Pero, malay natin, di ba?
Ay, naku, kabibig. So, yun lang po mga kabibig ang ating Miss Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.